Oras na masagad daw sa mga kritiko. Nagbanta si Pangulong Duterte na sususpendihin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus at magdedeklara ng revolutionary war o government. Pero giit ng isang eksperto, wala sa konstitusyon ang revolutionary government. Maging si Vice Presidente Leni Robredo umalma sa sinabi ng Pangulo. Nakahanda rin daw siya sakaling ituloy ng Pangulo ang kanyang banta. Nakatutok si Joseph Morong. Mabigat ang binitawang banta ni Pangulong Duterte sa mga bumabatikos sa kanya, partikular kay Senator Franklin Drilon, na kumestyon sa utos ng Pangulo na rebyuhin ang lahat ng kontrata ng gobyerno na maaaring lugi ang gobyerno. I have enough problems with criminality, drugs, rebellion and all. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. I will declare a revolutionary war until the end of my term. Then pasensyahan tayo. Come what may, hell or otherwise. Be careful of legalities of what? How dare you say that to me, Mr. Drilon? Sa inyo yan eh. Sinusubuan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Drilon na nasa ibang bansa ngayon. Kapag sinuspinde ng Pangulo ang pribilehyo ng writ of habeas corpus, pwedeng arestuhin ang isang tao ng walang warrant of arrest mula sa korte tulad na nangyari ng martial law sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero paliwanag ng Pangulo, babala lamang ang pagsasabi niya na magdedeklara siya ng revolutionary war o revolutionary government. That was just really a threat that you do not push me to the extreme because it would be dangerous for everybody. It might not really end the way you would like it to be. Pero ang babala na yan ng Pangulo wala raw sa konstitusyon ayon sa isang eksperto. Yung revolutionary government or revolutionary war o yung gobyerno na pwedeng itayo as a result of the revolutionary war, wala ho yan sa konstitusyon. So nasa sa Pangulo na yan na nag-declare, kumbaga naging diktador na siya. Maging si Vice President Leni Robredo umalma. Yung pagsagot sa mga pagsubok at kahirapan, dapat within constitutional means. Hindi pwedeng parang dahil nag-alburuto ka, parang tatakutin yung taong bayan sa isang paraan na hindi constitutional. Sakali, pag ganun, dapat kayo mag-step in. Ready ba kayo? Yung lahat naman na kumakandidato pangalawang Pangulo, dapat ready sa ganyang eventuality kasi yun naman yung mandato ng opisina. Siguro hindi lang ako, pero lahat na nangarap, lahat na kumandidato, lahat na sumubok at lahat na umupo, merong ganyang dapat na klaseng paghahanda dahil yun naman yung mandato ng aming opisina. Tiwala naman si Justice Secretary Menardo Guevara na bilang abogado alam ng Pangulo ang sakop at limitasyon ng kanyang kapangyarihan at kikilos ito ng naaayon sa konstitusyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.